tulong kasi kahit may makikita kong kalo. Kasi na-trip ko. Kailan talaga po sa cellphone mo, talagang ganun. Kaya ako yung budget. Sa mga tulog, iwan ang hirap matulog. Yung ilang araw, ilang gabi na pala akong hindi makakatulog kasi nga, ang dami kong iniisip. Yung wala naman akong utak, pero ang dami kong stress na ako. Hindi ko alam paano ayusin yung sarili ko. Ayos naman ang sarili ko. Yung, ano lang ba, yung chill lang. Ano ko yung chill lang. Pero, ayaw. Alam mo na parang iniisip ko, nag-iisip ng mga problema. Tapos hindi naman ako iniisip ng problema kung paano mas-tuloy siya. Sabi ng ibig ko, ay, siya kanina, sabi, 40 lang kasi yan. Hindi yung malaki. So ayan mga viewers ko. Nandito na naman po ako. Mga kababayan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa na mga kababayan ko. Mga OFW. Welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel. Paki-subscribe, like, share, and comment. Mga viewers ni Krishna, mga viewers ni Pugubihero, mga viewers ni Kalinga Prab, Piabal, at Jack. Mga viewers ni Katekram, Kabisnes, Papadis TV, viewers ni Daddy Frankie, viewers ni Miss Ivana Alawi, viewers ni Senator Rapi Tulfo. Shout out sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Dito naman po ako. Magbibigay lang ako ng comment, reaction dito kay Krishna patungkol sa kanyang upload video na napanood ko na ano to, mga viewers ko, na ayon sa kanya, stress siya. Hindi siya magkatulog sa dami ng kanyang iniisip. Hindi natin alam kung ano ang mga iniisip niya, di ba mga viewers ko? Hindi natin alam kung ano mga iniisip niya. Pero may isa sa akin na bibigay ng attention doon sa sinabi niya. Kasi yung atin niya, yung nakatira doon sa sa bundok, napasala nila na kung saan ayon sa kanya ay yung bahay ng atin niya ay napakaliit. Napakaliit at may mga anak sila. Pero doon sa maliit na bahay na yon ay nagkakasya sila. Nagkakasya sila. Pero hindi kontento si Krishna nung makita niya yon at naaawa siya sa atin niya at naaawa sa mga pamangkin niya na gano'n yung sitwasyon, kaliit ang bahay. Kaya ayon sa kanya, ay tutulungan niya ito. Mga viewers ko, tutulungan niya ito para may paayos yung bahay. Mga viewers ko. Yan ang kagandahan dito kay Krishna. Kaya siguro siya nai-stress. Siyempre, naiisip niya kung paano siya makatulong. Di ba? Nakakatulong na nga siya unti-unti sa ibang tao, sa ibang pamilya. Ito paano? Bilang charity vlogger, di ba? Pero ngayon, ang gusto niya tulungan yung atin niya. Napakaganda. Alam niyo, mga viewers ko, nakakahanga ito si Krishna eh. Bakit? Naisip niya tumulong sa ibang tao. Naisip niya talaga tumulong sa ibang tao. Kahit sa sarili niya ay hindi niya naiisip na kahit paano, habang dalaga pa siya, katulad ni Pugubihero na binata pa, di ba? Na makapagpagawa man lang ng bahay muna para sa sarili man lang niya bilang dalaga. Di ba ganun yan? Na kahit paano, ay meron siya mauuwian bukod sa bahay ng tatay niya, bukod sa bahay ng lola niya. Di ba ganun yung mga verse ko? Pero ang iniisip ni Krishna ay yung makatulong talaga sa ibang tao. Ganon siya. Hindi niya iniisip yung sa sarili niya. Ganon yung mindset niya. Kasi nga, ipinangako niya sa sarili niya. Pinangako niya kay Pugubihero kung tutulungan siya ni Pugubihero at ngayon nga makapag-vlog siya
at kung sakasakaling mag-success yung kanyang pagbablog, ay siya naman yung tutulong sa ibang tao na nangangailangan, na masigit nangangailangan. Yun ang mindset niya. Napakaganda ng naiiniisip ni Krishna. Di ba? Hindi katulad ng iba na mga charity vlogger, ang iniisip nila ay para sa kanya sa sarili at sa kanya sa pamilya. Di ba? Dito si Krishna, bagamat unti-unti nakakatulong sa pamilya niya, pero hindi iniisip yung sa sarili niya man lang. Na kahit paano, magpatayo siya ng sariling bahay niya. Para sa sarili niya bilang dalaga. Di ba? Para meron siyang privacy. Di ba ganun yun? May pagmamalaki niya na galing sa paghihirap niya, sa pag-vlog niya, na kinikita niya, ay nakapagpatayo siya ng sariling bahay na sa kanya, masasabi. Hindi yung doon sa mga magulang niya, hindi yung doon sa lola niya nakatira. Na mayroon siyang mauuwian na sarili niya talaga. Di ba ganun yun? Ito, kumuha ko ng video clip mga viewers ko, doon sa upload video niya. Talagang napakaganda yung kanyang iniisip para makatulong sa atin niya at sa ibang tao na matutulungan pa niya pagdating ng araw. Ito, pakinggan natin. Kumuha ko ng video clip. Kayo na humusga kung ano masabi nyo dito kay Krishna. Mga viewers ko. Okay? Comment lang kayo ha. At kung di pa kayo nakapag-subscribe dyan, subscribe lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Okay? Subscribe, like, share, and comment at notification. Okay? Yun lang po. Pakinggan natin. Sinasabi niya. Panoorin. Sulong kasi kahit may makikita kong kaalo. Kasi na-trip ko. Kaya talaga sa cellphone mo, talagang ganun. Kaya ako yung bagay. Sarap matulog. Yun, ang hirap matulog. Yung ilang araw, ilang gabi na pala akong hindi makakatulog. Kasi nga, ang dami kong iniisip. Yung, wala naman akong utak. Pero ang dami kong stress na ako. Hindi ko alam paano ayusin yung sarili ko. Ayos ko na sarili ko. Yung, ano lang ba, yung chill lang. Ano ko yung chill lang. Pero, ayaw. Alam niyo parang iniisip. Nag-iisip ng mga problema. Tapos hindi naman ako iniisip ng problema kung paano mas siya. Sa tingin ko, ay, siya kanina sabi, 40 lang kasi yan. Hindi yung malaki. Pag-uwi namin galing Kalinan kanina. So, nag-grocery din ako para dito sila kita. Kasi nga, para hindi na sila magbili-bili pa. Kasi syempre, namang, talagang, kasi nagtatalim pa sila ng mga lamang, gano'n, yung mga tanong, gano'n. Then, yung tito ko, nag-ano lang din ng mga saging. Ano tawag yun? Ang nakta yun. Yung nabibili siya ng, ay yung inutusan na siya na magbili ng saging. Parang, tatang kilo, may kapesos siya. So, yun, kasi sobrang bigat ko sa bahay. Minsan, makagasto pa siya kasi yung pang-gasoline na parang kulang ba? Ano yun? Pusa? Ay, si pagkatapos siya, para mapagod siya kakatawag. Kasi, ganun siya. So, yun ang agad tayo sa nag-grocery. Nag-grocery ako pa rito. Na kanila. Ay, wala lang. Gusto ko lang. Pero dati talaga, dito ako, sa tita ko, nakatira din ako dito. Yung, isa pa yung baby nila. Yung pizza ko na kumanan, yun ang kasama ko. Basta, long story, bukas, uuwi ako ng dami lang. Kasi, bibili ako ng yaro tsaka lansang para at pako na yung lansang. Kaya pagbuhi. Para dun sa, kasi yung ate ko,
Hirap yung sitwasyon niya as in sobrang hirap. Nakita niyo yun sa vlog namin. Nakita niyo naman sa vlog yung bahay. Ano lang, sako lang yung, ano yun to, dingding, oo. So, gusto ko sila kahit kunting, ay maliit na bahay lang, basta makatulog sila ng maayos, na maliit, hindi makulanan, yun sa bukas, yun ang una kong gagawin. At pagod tayo. So, pag-uwi naman kami, nagdadaan kami ng makulit ako dati. At kami nakadaan bukas. Pili ako ng yaro, tsaka lagi sa yaro. Para, bahay lang din na para makapagpatayo sila ng kahit maliit lang na bahay kasi nakakatulog ng maayos kasi ayaw kong maranasan sa mga pamangkin ko ng kasi yung ate ko at yung asawa niya, wala talaga. Then, yung asawa namin yung katulog ko, so nandun sila sa bundok nakatira. So yun nga, kasi first time ko yung nakapunta, kita niyo sa vlog ko, isang beses pa ako nakapunta doon. Yung time na yun na sobrang sa tarik, grabe yung sobrang layo. So, tapos hindi pa maayos yung nila. So yun, sinabi ko na, sabi mo sa asawa mo na magputol siya ng, siya ng mga puno para gawing, haligi ba? Basta yun, gagamitin sa bay. Basta ako na balas yan, tsaka kailangan. Basta makapagpatayo lang kayo ng bahay na kahit kunti lang. Ay, kahit maliit lang. Kasi may pamangkin din ako na maliit. Kapanganak lang din ng atik ko din. Yun ang dintrahan nila, no? Daming lamok. Tapos, pag naulan siguro, natuloy yun. Hindi naman ako makapanganak kasi sobrang liit talaga. Tapos sa labas lang ako lang. Ang magpunta namin sa yun, naisipan ko na kasi nabilagay mo pero anong trabaho ang basta. Also, naisipan ko na maayos din. Ako na magpo-provide ng kasi syempre, may kunti naman tayo, ngayon, nasa class, ang ulat, yes, so kailangan natin i-share yun. Pero, yan, syempre, ate ko din yun, mas unahin ko yun. Marami, the next day na naman, pupunta nga ako dun sa Panabo kasi yun na, may nangangailangan din ako din tulong. So, itatry ko. So, yun, di ba, mga ko? Nakita natin. Napanood natin yung sinasabi. So, ganun siya mag-isip. Baka may mag-comment sa inyo. Alam ko naman, di nyo may iwasan na mag-comment na dapat ang tulungan niya muna yung sarili niya bago makatulong sa iba. Di ba ganun yung iba? Kung mapapanood nyo natin yung ibang mga charity vlogger, yung advice nila sa mga content creators, bago ka tumulong sa ibang tao, tulungan mo muna ang sarili mo at pamilya mo. Di ba ganun yun? Yan ang advice nila. Totoo naman yun, maganda rin yun, mga ko. Pero kung may susubra naman, maaari mo rin pamahagi. Ito paano? Kung malaki-laki naman yung kinikita mo at hindi naman siguro kabawasan, maaaring hindi naman sabihin, hindi naman siguro sa iyo kawalan na makatulong ka sa ibang tao. Di ba ganun? Kahit pa paano, bagamat meron ka na itutulong sa pamilya mo at sa sarili mo, pero pag may sumusubra naman, maaari mo rin ibahagi. At yan ang pinakamaganda na kaugalian natin mga Pilipino, yung tumulong sa kapwa. Di ba ganun yan? Kahit man lang sa maliit na kaparaanan, ay nakakatulong ka. So, malaking bagay yun, di ba? So, ganun. Siyempre, di may iwasan na may mag-comment sa inyo ng mga viewers ko patungkol kay Krishna. Siyempre, bago ka tumulong sa ibang tao, maaaring ganun ang comment, tulungan mo muna sarili mo. Di ba ganun yan? Pag okay na yung sarili mo, di saka ka na tumulong sa ibang tao. Di ba? Pero iba si Krishna. Bago niya tulungan ang sarili niya
ay ibang tao muna ang tinutulungan niya. Pamilya muna niya ang tutulungan niya bago siya sarili niya. Pamilya muna at ibang tao. So, ganun ang mindset niya. Sana, magtagumpay si Krishna sa kanyang mga iniisip. Kaya siguro siya, ganun ang nai-stress siya, siguro sa kaiisip niya kung paano makatulong sa ibang tao na nangangailangan. Lalo na dyan sa lugar nila na marami ang karapat-dapat tulungan talaga. Diba? Nakikita niya siguro. Siyempre, diyon siya nakatira eh. Nakita niya yung sitwasyon ng mga kababaryo niya o kalugar niya na gano'n talaga. Hirap sa buhay. Di ba? Salat sa pamumuhay. So, gano'n na iniisip na siguro. Na kung sakasakali siguro, kung siya ay magkakaroon ng pagkakataon na makatulong, ay gagawin niya. At ito na ngayon. Binibigyan siya ng pong may kapal ng pagkakataon na makatulong. Kaya siguro, mga viewers ko, mga kapwa ko viewers, hindi tayo magtataka kung bakit gano'n na lang ang mga sumusuporta kay Krishna na napakaraming sumusuporta sa kanya. Sa liit ang kanyang subscriber, pero yung mga viewers, higit pa sa kanyang subscriber. So, ganun. Kasi nga, nakikitaan siya ng kagandahang loob, ng kabutihan sa kanyang puso. Kaya siguro, ganun na lang ang suporta na natatanggap niya mula sa ating mga viewers. Di ba? Di ba? Ganun yun, mga viewers ko. Comment lang kayo ha, kung tama ang sinasabi ko. Pero, tama lang din na minsan, may isip mo rin na, Krishna, may isip mo rin na mag-ipon ka sa sarili mo para kahit paano, unahin mo rin na magpagawa ka ng sarili mong bahay na mula talaga sa iyong pagsisikap, sa inyong sakripisyo. Na bagamat dalaga ka pa, hambang dalaga ka pa, ay samantalahin mo na magkaroon ka ng sarili mong bahay na masisilungan. Na hindi ka titira doon sa magulang mo, bagamat mga magulang mo yon, at di ka titira doon sa lola mo. Di ba ganun yan? Yung sabihin, masasabi nating mga viewers, masabi natin na talagang pundar niya. Di ba ganun yan? Pundar niya talaga. Dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Di ba? Kasi kung pagsasabayin mo, yung pagtulong mo sa ibang tao, pagtulong mo sa sarili mo at sa pamilya mo, mag-i-stress ka talaga. May stress ka talaga. Di ba? May stress ka talaga. Sa ganong pag-iisip, pag pagsabay-sabayin mo yan, may stress ka talaga. Kailangan, isa-isa lang. Step by step. Di ba? Kaya nga may hagdanan eh. May mga step by step. Di ba ganun yun? Para makarating ka sa taas. So, ganun yun eh. So, dito, napanood natin sa sinabi niya, gusto niya tulungan yung ate niya. Tama yun. Yung nasa isip niya. Kasi nakita niya yung sitwasyon ng ate niya. Yung nga, bibili siya ng yero. Tapos yung, mga pako para gamitin doon sa gagawing bahay na ipapagawa niya sa ate niya na maliit lang kahit papano na hindi sila matutuluan. Kasi ayon sa kanya, yung dingding ng bahay ng ate niya, nakita niya ay sako lang. Di ba? Isipin niyo mga girls ko. Nagagawa ni Krishna tumulong sa ibang tao, pero yung ate niya, nung makita niya yung bahay, naawa siya sa ate niya, sa pamilya ng ate niya, at sa mga pamangkin niya. Di ba ganun yun? So ganun siya, nakita niya, kailangan ko tulungan yung ate ko. Di ba? Total, tumutulong na rin sa ibang tao. Nasubukan niya na yung sarili niya eh. Subok niya na eh. Na nakakatulong sa ibang tao. Ngayon, tutulungan niya ate niya. Di ba ganun yun? So ganun siya ang isip niya. Hindi niya naiisip yung sarili niya. Na paangatin niya muna yung sarili niya bago siya makatulong sa ibang tao. Hindi pa niya naiisip yun, mga bros. Di ba? Kaya siguro, yung pasok ng grasya
na binibigyan ng pumay kapal sa kanya, ay ganun na lang. Di ba? Kaya hindi magtataka. Pero balang araw, may isip na rin ni Chris na yan na magpatayo siya ng sarili niyang bahay. Na doon niya ititira yung lola niya kasi sila yung lola niya magkasama sa bahay. Di ba? Hindi man niya mapaayos yung bahay ng lola niya, pero yung magpagawa siya ng sariling bahay niya mismo. Di ba ganun yung mga verse ko? Comment lang kayo mga verse ko, tama yung sinasabi ko. Kung sangayon kayo sa nasa comment ko bilang reactor, commentator dito sa video sa mga hinahanap natin charity vlogger. Nakatulad ni Chris na. Masabi ko si Chris na nasa hilira na siya ng mga charity vlogger. Bagamat maliit pa lang yung kanyang subscriber, pero napibilang na siya sa mga charity vlogger. Kasi nagagawa niya ng tumulong sa ibang tao. Basta tumutulong ka sa ibang tao na nakikita ng nakararami ang ginagawa mo ng mga viewers mo, masabi natin, charity vlogger ka na nga. Di ba? Bagamat hindi ganong kabongga, tulad na binibigyan ng ibang mga charity vlogger na mga kilala na, ay kahit pa paano, nagagawa niya ng tumulong sa ibang tao. Ngayon, ang tutulungan naman niya yung ate niya. Di ba? Napakaganda. Kaya siguro siya nai-stress. Kaya siguro siya, gano'n na isip niya Marami siyang iniisip, di siya makatulog. Dahil sa kaya iisip niya kung paano siya makatulong sa pamilya niya at sa ibang tao. Nakita niyo yung bahay ng pamilya niya, ng mga magulang niya, di ba? Tagpi-tagpi rin. Yung dingding. Di ba? Tagpi-tagpi rin dingding. Pero nagagawa pa niya tumulong sa ibang tao. Di ba? Kasi nga, nakikita niya yung sitwasyon ng taong dapat niyang tulungan. Nakikita niya. Kung meron lang siya may bibigay. At nagagawa niya to. Di ba ganun yan, mga verse ko? Napakaganda ng iniisip ni Kristo. Sana, mas lalong lumawak pa at marami pa siya matulungan ng mga kababayan natin. Nangangailangan. Particular, diyan sa lugar niya ng mga kababayan natin na naghihikahos o kapos talaga sa pamumuhay. Okay? Yun lang po sa akin, mga bros ko. Comment lang po kayo sa aking YouTube channel. Subscribe, like, share, and comment. Kung di pa kayo nakapag-subscribe dyan, alam ko nanonood kayo, di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe lang po kayo. Lalo lang yung mga Chris Pao fanatic dyan. Lalo sa ibang bansa na nanonood sa mga upload video ni Chris na. Pag napanood nyo itong aking comment sa video patungkol sa kay Chris na, subscribe lang po kayo, like, share, and comment. Okay? Yun lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo ng pumay kapal. Pagpatuloy mo lang yan, Chris na. Maganda yan. Yung nasa isip mo. Paano makatulong sa kapwa. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo ng pumay kapal.